Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer, hirap nang humatak itong sasakyan niya. After ko nga mapalitan ito ng spark plug at malinis ko yung ilang sensor dito sa makina, pati itong throttle body mga boss, nilinis ko rin yan. At dahil sa okay na ako dyan, i-change oil ko naman ngayon itong makina ni customer. Gumamit ako dyan ng pang-flashing mga boss na Rev X40, tapos ipa-start ko na itong makina niya. Kaya nga pala, may nag-comment sa akin na after niya raw ma-DIY itong throttle body, nilinis niya. Tapos in-start niya itong makina. Anong nangyari? Nang na-start niya na nga itong makina, yung minor mataas na daw at hindi na daw bumababa. Pero nangyari sa akin yun mga boss, siguro na inip ka lang. O tingnan nyo, di ba? Mataas yung minor niya oh. Kung mapapansin niyo yung idle niya, mataas din siya, matagal din siyang bumaba. Kaya nga yung nangyari sa inyo ng mga nag-DIY na pag-start nyo dito sa makina after nyo malinis yung throttle body, biglang yung minor ang taas niya. Tapos ang tagal bago niya bumaba. Kita nyo naman, di ba? Nangyari din yan sa akin. Yung minor nito, matagal din siya bago bumaba. Kaya ang gagawin nyo lang, hintayin nyo lang. Mga 10 minutes lang yan, bababa rin yan mga boss. Na minsan nga, hindi naman naabot ng 10 minutes yan. Mga 5 minutes lang, bababa na itong minor niya. Siguro nainip ka lang. Kaya akala mo may problema sa pagkaka-DIY mo sa throttle body. Pero hintayin nyo lang mga boss, babalik din yan sa normal na dahang-dahang bababa itong minor niya. And mga boss, kung makikita nyo, di ba? Medyo bumaba na itong minor niya. Pero mamaya mga boss, mas bababa pa yan, pupunta yan ng mga 800. Ayan na, o, di ba? Kung mapapansin nyo, itong idle niya, medyo umaangat siya. Kasi nga, pinuon ko itong aircon. Sinusubukan ko kung yung idle up ng aircon gumagana. Kaya ginagawa ko on and off. Na ang nangyayari nga, pag nag-on ako ng aircon, tataas itong minor. Tapos, pag switch off ko naman yung aircon, bababa naman siya. Kaya kung mapapansin nyo, yung idle niya, nagbabago-bago. Siyempre, napaka-importante na pag nag-DIY kayo, i-check nyo itong idle ng aircon nyo kung gumagana. Mamaya, hindi gumagana yan. Pag nag-aircon kayo, babagsak yung minor. Ang mangyayari dahil nga sa masyadong mababa yung minor, parang kakadyod-kadyod kayo niya kasi hahabulin nyo yung taas ng idle eh. Ito naman pag on and off ni customer dito sa aircon niya, hindi ko naman matiyempo. Pag itatapat ko ng camera, bibitawan niya. Ano ba yan? Pero dahil sa mag-road test naman kami ng customer para malaman nga namin kung okay na yung pagkakagawa ko dito sa sasakyan niya, balik muna ako dito sa pag-case oil na ginagawa ko. Nakita nyo naman, sinalinan ko ito ng 2 litrong Rev X40. Yun nga ang ginamit kong pang-flashing para dito sa makina. Tapos pina-start ko nga itong makina, pero hindi nyo naman kailangan ng i-revolusyon. Dapat hayaan nyo lang siyang naka-idle hanggang sa makonsume nyo yung 5 minutes na naka-start niya itong makina nyo. Pero kung wala naman kayong budget para nga sa pag-flashing nitong makina, pwede naman na tuluin nyo na lang yung lumang langis. Pwede rin naman yun. Dahil nga sa wala pa namang 5 minutes, pinon ko muna itong aircon. At kung makikita nyo, yung idle niya umangat. ba? Diba? Kasi nga, naka-aircon yan. Tapos, switch off ko itong aircon. Ayan mga boss, kung makikita nyo, switch off ko itong aircon. Bababa ngayon yung minor niyan. Pupunta yun sa 800 ba or 750. Pasensya na, medyo malabo yung mata ko eh. Switch off ko na itong makina mga boss. Dahil nga sa umabot na ako ng 5 minutes. After nyan, balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Siyempre naman, i-drain ko ulit yung langis na ginamit kong pang flashing dito sa makina niya. Gamit niya itong box rail sa number 14, luwagan ko itong drain plug niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluwagan ko na. After nyan, tuluyan ko nang tanggalin itong drain plug para ma-drain na nga itong langis na ginamit kong pang flashing. Patuluin ko muna yan mga boss, tapos iposisyon ko itong camera para matanggal ko naman itong lumang oil filter ni customer. Siyempre gagamit ka dyan ng oil filter rinse. Luwagan mo muna itong oil filter. Yan mga boss, makita nyo, di ba maluwag na. Pwede mo na ngayon kamayin yan para tuluyan mo nang matanggal itong lumang oil filter. Wala nang tumutulog, nasa mo itong pagkakabitan mo ng drain plug, pati yung pagkakabitan mo ng bagong oil filter. Pag okay na, ilagay mo na itong drain plug niya. Tsaka mo ngayon higpitan yan gamit yung box size number 14. Isunod mo sa ilagay itong bagong oil filter. Siyempre yung uri niyan dapat pinahiram mo ng langis. Tsaka mo ngayon higpitan yan gamit yung kamay mo kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, gumamit ka ng oil filter rinse. Tapos balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo. May nakaready si customer na 4 litro. Pero hindi nyo isasalin lahat yan.
Dahil nga sa may matitira dyan na kaunti. At gaya nga ng lagi kong sinasabi, gumamit kayo ng dipstick para sigurado kayo sa sukat ng langis na isasaling nyo dito sa makina. Gaya nito, isinaling ko lang muna dyan 3 and 1/4. Saka ako pa-start yung makina. Pag nagkulang, doon ako magdadagdag, hugutin ko itong dipstick mga boss, tapos punasan ko yan, tsaka ako isuksok ulit. Kung makikita nyo, naka-level naman itong langis niya. Kaya ibalik ko na itong dipstick, tapos itong engine cap niya, punasan ko yan. After nyan, isunod ko naman sa ilalagay itong engine cover niya. Sa paglagay naman nitong engine cover mga boss, meron din siyang guide. Siyempre itatapat nyo siya sa guide niya, tsaka nyo idiin itong engine cover. At dahil sa lumapat na ng maayos itong engine cover, pasok na ako dito sa loob ng sasakyan ng customer. Tapos, pa-start ko na itong makina niya. Yun, nakita nyo naman pag start ko, mabilis nang bumaba itong minor ni customer. Kanina kasi mga boss, pag start ko, pumalo agad siya ng 2,000 RPM. Tapos bumaba siya ng 1.5, doon na siya nagtagal. Switch off ko na itong makina mga boss. Dahil ang susunod kong gagawin dyan, iscan ko itong makina niya para malaman ko kung merong fault code na lalabas. Ayan mga boss, kinonect ko na itong socket wire ng scanner ko. Tapos, i-switch on ko naman itong makina. At dahil sa okay na mga boss, pwede ko na ngayon simulan iscan yan. Sa pag-scan naman ito mga boss, basic lang din. Pero depende pa rin yan sa scanner na gamit nyo. Yung sa akin kasi, tanong lang dyan kung Asian. Tapos kung saan gawa itong sasakyan. At syempre, hindi mawawala dun yung pangalan ng sasakyan. Kung anong model. Kasama rin sa hihingi niya yung kung anong klaseng type ng makina ito. Tapos kung smart key ba yan or without smart key. Yun lang naman yung itatanong sa akin ng scanner ko. Tapos pag nasagot ko na lahat yun, lalabas na ngayon yung quick test o kaya manual. Ang ginagawa ko kadalasan mga boss, quick test lang. Tapos doon na magsisimulang magbasa yan para malaman mo ngayon kung merong fault code na lalabas dito sa mga sensor mo o dito sa makina. At makikita mo naman dito sa screen kung may fault code na lalabas. Pero pag puro okay, di walang problema. Gaya nga nito mga boss, walang fault code na lumabas, puro okay yan, di okay ito. Wala problema. No problem. Punta natin sa report. Okay. Exit. Punta naman tayo dito sa quick erase. Para kung may mga fault code, ano pa rin siya. Clear DTC has been completed. Okay. Exit. At dahil nga sa okay naman itong sasakyan ni customer, walang fault code na lumabas. Switch off ko na itong ignition niya, tapos disconnect ko na itong socket wire ng scanner ko, tsaka ako ngayon start itong makina. Yun, okay na ito mga boss, mabilis nang bumaba itong minor niya. Kaya pwede na kaming mag-road test ni customer. Yun nga para malaman namin kung naging okay na ba yung hatak nitong makina niya. Kaya lang may napansin ako, medyo hilaw yung labig nitong aircon ni customer. Tapos mahina pa yung buga ng hangin. Di ka ba nahihinaan sa buga ng hangin ito? Di ka nahihinaan? Napalitan na ba ito? Aircon filter napalitan na? Napalitan na lahat eh. Napalitan na? Okay lang. At dahil nga sa kailan lang pala napagawa ni customer itong aircon niya, wala na tayong pag-usapan dyan. At least Road test okay sa natin. kanya. Road test na lang kami. Pero mga boss, natutuwa lang ako dito sa makina ni customer. Makikita nyo, kung nandito kayo in person na, smooth pa rin yung andar ng makina niya. Sir, pababaan ko siya. Okay naman eh. Matiling na yung makina. Kaya malaking bagay talaga yung alaga ka sa change oil eh. Kita nyo, 2018 pa ito, pero walang ginalaw dito sa makina. Okay pa rin yung makina niya, smooth pa rin. Yun lang ang naging diskarte ni customer. Talagang alaga siya sa pag-chase oil. Kumbaga on time. Nandito lang tayo? Kaliwa ka yan. Medyo tuloy naman ng konti. Para malaman ko kung gumaan ba yung hatak niya. In short, kung nagkaroon ito ng pagbabago. At syempre naman, dapat yun ang mangyari. Gumaan niya kasi nalinis yung throttle eh. Kaya nga. Ha? Medyo gumaan niya, makakawa ng takbo. Malubay. Medyo lumubay ang takbo niya. Ano ba yung lumubay? Gumaan? Gumaan, lumambot. Lumambot. Oo, lumubay pa. Ano ba salita yun? Salitang Tagalog, Quezon. Quezon. Lumambot, lumubay. Parang doon ka lumaki, no?
Kaya pala eh. Full. Yan, medyo gasan mo pa ng konti, medyo para maramdaman natin yung hatak niya. Konting din mo lang eh, di ba? Oo. Ayan o. Oo. Makuha na siya. Di ba? Konting apak mo lang. Paginawa na. Oo. Kuha na rin to sa gas. Tilipid to sa gas. Siyempre, Kasi kasi yan. Eh, unang-una eh, spark plug mo. Mula nang binili sakit eh. Pinilitan. Anong model to? 2018. Ha? 2018. 2018, biro mo. Original pa yung spark plug eh. Saan ba biyahe mo? Yung sasabi mo, Ayun, saan? hanggang Quezon lang. Quezon, yung biyahe mo, Candelaria lang. Ayun Ba, lang. malayo rin yun. Ayun lang ang aking takbuhan. Di pa ako pwede pambundok. Kailan ka lang ba natuto? Ilang ba? Oo. Kita mo, tining nung ano niya, di ba? Tumining yung under makina. Yan, gas. Sige dyan. Dito na lang ako. Okay na. Wala medyo maluwag mga ako na. Ganda na yung kanyang Bali, ikaw pa lang pala ngayon pa lang pala ito na PMS. Tagal ano? Pero okay lang. At least wala naman ako nakita ano. O di ba mga boss, maganda naman sa pakinig na sa bawat paggawa natin ng sasakyan, si customer ang dapat humatol, hindi tayo. Para malaman natin na nasatisfied nga talaga si customer. Baka nyo mga boss, may gagawin ako, expander, hindi rin makahatak. Sinisingil daw siya, 28,000. Wow! Balik na ako sa pag-road test. Magaan sa apakan kasi ano yun, no? Gas pedal ano? Magaan na siya eh. Ha? aggressive na eh. Aggressive yung matak eh. Nakara kasi parang ang ganit niya kahit Yung kahit mm, segunda mo dati medyo ang ganit pa ito. Magaan. Apakan mo ng bahagya, gan. konti nga po. Kaya bumitaw ko na, biglang ginasa mo na ng konti. Lalo na pagpatay ang ergo nito. Hindi, naramdaman ko naman eh. Kapag kinambyo mo eh, usad ka agad eh. Dahil sa okay na ito mga boss, na satisfied na si customer, muli maraming salamat sa panonood. Sana wag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!